Makikita nating nagising si Maria nang magkaroon siya ng isang masamang panaginip kaya't inakap siya ni Michael. May dalawa silang anak at ito ay sila Oliver at Lucy. Kinabukasan ay nag-umagahan sila kasama si Lucy at ang aso nilang si Winston, at makikita natin na parang may kulang dito dahil hindi nila kasama ang anak nilang lalaki na si Oliver, at may katulong din sila na ang pangalan ay Picky. At sa labas ay nakita ni Picky na nag-iiyak si Maria kaya't naawa siya dito. Kinagabihan ay nakita ni Michael na uminom ng maraming sleeping pills si Maria, at habang nasa ambulansya ay naalala ni Maria ang malungkot na alaala ng kanyang nakaraan kung saan ay naaksidente sila ng kanyang dalawang anak sa kotse. Mabilis na lumubog ang kanilang sinasakyan ngunit ang nailigtas lang niya ay si Lucy dahil naipit ang paa ni Oliver sa upuan ng kotse, at dahil hindi niya kaagad natanggal ang paa ng batang lalaki kaya't nalunod ito, naiahon niya si Lucy at nagsisigaw siya upang makahingi ng tulong, at nang babalikan niya si Oliver ay pinigilan siya ng mga tao na bumalik sa tubig. At sa kasalukuyan ay sinabi ng doktor na maayos na ang kalagayan ni Maria. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Picky at sinabi nito sa kanya na alam ko kung paano pababalikan ang iyong anak upang makapagpaalam ka na sa kanya, at ikinwento nito ang tungkol sa isang lumang templo sa kakahuyan sa labas ng kanilang nayon, at sinabi din nito na maliit lang ang pagitan ng mundo ng mga patay at buhay sa templong iyon. At upang makausap niya si Oliver ay kailangan niyang dalhin ang abo nito at ikalat sa mga baitang ng templong iyon, at kailangan niyang ilak ang kanyang sarili sa loob ng templo pagdating ng gabi hanggang sa lapitan siya ni Oliver, at ayon kay Picky ay makakausap lang niya ang kanyang anak sa pintuan ng templo upang makapagpaalam na sila sa isa't isa. Nang gumaling ay umuwi na si Maria at pinag-iisipan niya ang mga sinabi ni Picky tungkol sa templo. Kinahapunan ay nakita niyang nagdarasal si Picky para sa anak na babae nito. Ipinaliwanag ni Picky kay Maria na makakausap lang niya si Oliver nang nakasarado ang pinto ng templo, at kahit gaano man ito magsumamo sa kanya ay wag na wag niyang bubuksan ang pinto. Agad na sumang-ayon si Maria kay Picky at pagkatapos ay ipinahukay na nila ang kabaong ni Oliver. Nagpumilit si Maria na buksan ang kabaong ng anak at kinuha niya ang paboritong laruan nitong tigre, at laking gulat niya nang makita niya ang nabubulok na kamay ng anak, at pagkatapos ay sinunog na ito ng mga ilang lalaking taga-tribo ng Agori, at nilalagyan nila ng abo ng mga namatay ang kanilang buong katawan, at kinakain din nila ang laman ng mga ito dahil naniniwala sila na makakatulong ito upang makausap nila ang patay. Pagkatapos ay inihatid na ni Picky si Maria sa train station at sinabi niya na sabihin ito kay Michael upang hindi mag-alala ito. Nakarating na si Maria sa kakahuyan at naglakad na siya upang hanapin ang templo, at nang makita ang templo ay pumanik na siya sa hagdan nito, at pagkatapos ay ikinalat na niya ang mga abo ni Oliver gaya ng sinabi ni Picky. At bumalik na siya sa loob ng templo at inilak niya ang pinto habang hawak niya ang isang kandila, at pagkatapos ay naghintay na siya hanggang sa sumapit ang gabi, at sa pagsapit ng gabi ay nakarinig siya na tila may isang taong humihinga sa loob ng templo, kaya't hinanap niya ito hanggang sa makakita siya ng isang kuweba, at ilang sandali ay naramdaman niya na may umihip na hangin na parang may dumaan sa kanya, at pagkatapos ay namatay ang kandilang hawak niya. Kaya't nagsindi na lang siya ng posporo at nakita niya ang isang patay na uwak sa kanyang paa. Nakita din niya ang isang mummified na babaeng estatwa na nakahawak sa sarili nitong muka. Nang mamatay ang posporo ay bumalik na siya sa main hall at tinawag niya ang pangalan ni Oliver, at pagkatapos ay biglang kumalabog ng ilang beses ang pinto ng templo, at ilang sandali ay narinig niya ang boses ng kanyang anak, at nasa sabik niyang idinikit ang kanyang tenga sa pinto habang nagsusorry siya kay Oliver dahil iniwanan niya ito at namatay, ngunit hindi siya sinisi ng anak at dahil isang bata lang ito kaya't pilit nitong binubuksan ang pinto upang mapuntahan niya ang kanyang ina, dahil alam ni Maria na labag ito sa kautusan ng templo kaya't kahit mabigat sa kalooban ay sinabi niya dito na hindi niya pwedeng buksan ang pinto, at dahil dito ay nag-iiyak si Oliver at sinabing kailangan ko nang umalis, kaya't nagpanik si Maria dahil gusto pa niyang makausap ang anak, kaya't nagawa niya ang isang bagay na hindi niya dapat gawin. Gayunpaman ay wala siyang nakitang kahit na sinuman sa labas, at agad niyang tinawag si Oliver ngunit pag-ikot niya ay nakita niya ang isang lalaking katribo, kaya't nang dahil sa takot ay nagtatakbo siya palabas ng templo, samantala sa loob ay nagbitak naman ang estatwang babaeng nakita niya kanina. Pagkatapos ay nakauwi na si Maria at sinabi ni Michael na sobrang nag-aalala ako sa iyo dahil nawala ka, kaya't humingi ng sorry si Maria sa kanya. Kinagabihan ay nagising si Maria dahil sa pagtahol ni Winston, at nang tingnan niya si Lucy ay nakarinig siya ng langit-ngit sa loob ng kwarto ngunit hindi na niya pinansin ito. Kinabukasan habang nagpapiano si Lucy ay kusang tumugtog itong mag-isa, kaya't napagtanto ni Maria na kasama na nila ngayon ang kaluluwa ni Oliver. Kinagabihan ay nakiusap siya kay Lucy na wag sasabihin kay Michael ang tungkol dito. Pagkatapos ay nagpunta siya sa kwarto ni Oliver at inilagay niya ang paboritong laruan na tigre nito sa kama, at pagkatapos ay biglang nahulog ang isang libro
libro at bigla ding may humila sa isang upuan. Agad na naintindihan ni Maria ang request ni Oliver kaya't binasahan niya ito ng bedtime story. Pagka-uwi ay nagtaka si Michael dahil masaya siyang inakap ni Maria. Kinagabihan ay narinig niya na tinatawag siya ni Oliver, ngunit biglang lumabas ang isang babaeng nakakatakot at salamat na lang dahil isang panaginip lang pala niya ito. Kinaumagahan ay nakita ni Piki na namatay ang isa nilang halaman sa loob. Pagkatapos ay sinabi ng kanilang hardinero na misteryosong namatay na din ang mga halaman nila sa labas, at namatay na din ang mga isda sa fish pond. Narinig nilang nagsisigaw si Lucy sa loob dahil namatay na din pala ang alaga nilang mga ibon, kaya't sinabi ni Piki kay Maria ang pagkamatay ng mga isda at mga halaman. Sinamahan ni Maria si Lucy upang itapon sa dagat ang mga patay na ibon gaya ng mga ginagawa ng mga Indian, ngunit paglingon niya ay biglang lumitaw ang isang lalaking katribo at pinahidan siya nito ng abo sa kanyang muka. Pagkatapos ay sumakay sila sa isang tuktok ngunit humintong ito dahil may isang kotse na naaksidente, kaya't bumaba si Maria at nakita niya ang isang lalaking patay na biglang tumingin sa kanya. Kinagabihan habang nanonood si Lucy ay makikita natin si Oliver na nakatayo sa isang gilid, at nang paliguan ni Maria si Lucy ay nakita niya na may kagat sa balikat ito. Sinabi ni Lucy na ayaw na niya kay Oliver dahil naging masama ito sa kanya, at dahil sa galit sa ginawa ni Oliver kay Lucy ay pinuntahan niya ito sa kwarto, ngunit inilaglag nito ang libro at pinaupo niya si Maria, at nang tumanggi si Maria ay isinarado ni Oliver ang pinto. Binasahan siya ng kwento ni Maria ngunit sinabi ni Maria na wag na niyang sasaktan ulit si Lucy. Pagkatapos ay tumawag si Michael at sinabi nito sa kanya na gagabihin ito ng uwi. Kinagabihan ay magkatabi silang natulog ni Lucy at bigla siyang nagising nang marinig niya na may nagpapatugtog ng piano. Pagkatapos ay may kumatok sa pinto at nang buksan ay nakita niya ang isang katribo sa labas. Sinabi niya dito na tatawag ako ng pulis, ngunit sa halip ay may itinuro ito sa kanyang likuran, at paglingon niya ay nakita niya ang isang nakakatakot na babaeng gumagapang papunta sa kanya. Kaya't takot na takot siyang tumakas at agad na bumalik sa loob. Nakita siya ni Piki kaya't sinabi nito sa kanya na hindi mo sinunod ang rules ng templo, at ang kaluluwa ni Oliver na hindi nakalaan sa mundong ito ay nabubulok na ngayon, at ang nakakatakot na babaeng umatake sa iyo sa labas ay si Myrto at siya ang tagabantay ng ilalim ng mundo, at nagising na siya ngayon at tumakas siya sa templo dahil binuksan mo ang pinto, at narito siya upang ibalik si Oliver sa mundo ng mga patay at papatayin niya ang lahat ng mga bagay na hahadlang sa kanya, kaya't ngayon ay sunugin mo ang lahat ng mga pag-aari ni Oliver upang hindi na siya matali sa lupang ito, at dahil ayaw niyang umalis si Oliver ay tinawag niyang baliw si Piki at nilayasan niya ito. At pagkatapos ay nakita niyang umiiyak si Lucy sa kama habang nakaharap ito sa pader. Nilapitan niya ito ngunit hindi pala ito ang kanyang totoong anak, at kinabukasan ay lumabas sila upang mag-lunch dahil natatakot na si Maria sa kanilang bahay, kaya't sinabi niya kay Michael na pumunta na lang sila sa kanilang mga kamag-anak, kaya't natuwa si Michael sa kanyang naisip. Pagkatapos ay nakakita si Maria ng mga ipis kung saan-saan, ngunit isang hallucination lang pala niya ito, at pagkatapos ay biglang nawala si Lucy kaya't hinanap niya ito sa labas, at nang makita niyang tumatakbo si Lucy kaya't hinabol niya ito, at nang makarating siya sa dulo sa halip na makita ang anak ay si Myrto ang kanyang nakita niya, ngunit biglang nawala din ito nang dumating si Michael habang buhat nito si Lucy, at sa bahay ay busy si Piki sa pagkuha ng mga alaalang gamit ni Oliver. Pagkatapos ipunan ang mga ito sa labas ay bumalik siya sa loob upang kumuha ng gasolina, ngunit biglang may humawak sa kanya at nagsaraduhan ang mga pinto. Nang bumukas ay agad siyang lumabas upang sunugin ang mga gamit ni Oliver. Ngunit biglang lumabas ang anak niyang babae na namatay sa fish pond at tinawag siya nito, at ito pala ay si Oliver na nagbabalat kayo bilang kanyang namatay na anak, at nakita niya ang pulang ribbon ng kanyang anak sa fish pond. Pagkarating nila Maria ay nakita nila sa labas ang mga gamit ni Oliver na nakalagay sa mga trash bags. Habang nag-iikot sila sa bakuran ay biglang nagsisigaw ng malakas si Maria at tinawag niya si Michael, kung saan ay nakita ni Michael ang nakakakilabot na patay na si Piki na nakalubog sa fish pond, at pagkatapos ay pinakremate na nila ito, at nang patulugin ni Maria si Lucy ay tinanong siya nito kung pinatay ba ni Oliver si Piki. Sinabi niya sa anak na isang aksidente lang ang nangyari, at pagkatapos ay itinabi niya si Winston kay Lucy sa pagtulog. Pagkaalis sa kwarto ay naisip ni Maria na kailangan na niyang gawin kung ano ang tama ngayon, kaya't lumabas na siya upang sunugin ang mga gamit ni Oliver, at makikita natin ang isang nakakatakot na nakatayo sa likod ni Maria habang sinusunog niya ang mga gamit ng kanyang anak. At pagbalik niya sa kwarto ay nakita niyang wala na sa kama si Lucy, kaya't hinanap niya sa buong bahay ito hanggang sa makita niya itong nakaupo sa isang duyan sa garden, at pagkatapos ay dumating na din si Michael at nakita nito na sinunog ni Maria ang mga kagamitan ni Oliver. Nagalit si Michael sa kanya at sinubukan nitong iligtas ang mga natitirang gamit ni Oliver.
ipinaliwanag ni Maria na kailangang sunugin ang lahat ng iyon dahil bumalik si Oliver at pinatay nito si Peaky, at dahil walang alam sa nangyayari kaya't inakala ni Michael na nababaliw na siya, kaya't bilang patunay ay kinuha ni Maria si Lucy ngunit sinabi ni Lucy na hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, at nang patulugin ni Michael sa kwarto si Lucy ay nakita ni Maria na naging kakaiba ang mga mata ni Lucy, kaya't nalaman niya na sinaniban na ni Oliver si Lucy at pinalayas niya ito sa katawan ni Lucy. Dahil hindi siya pinaniwalaan ay kinuha ni Michael sa kanya ang sinanib ang si Lucy, inilak siya ni Michael sa kwarto at sinabing hahanap ako ng tulong para sayo, at habang paalis ay nakita ni Michael ang mga taga-tribo sa labas na mga nagkakantahan at naghihiyawan ng Sand Street, kaya't bumalik ulit sa loob si Michael upang tumawag ng mga pulis, at habang naiwang mag-isa ang sinanib ang si Lucy ay tinahulan siya ni Winston, at nang mainis ay kinuha ni Lucy ang isang kutsilyo upang patayin ang kawawang aso. Takot na tumakbo si Michael sa kanya ngunit inundayan niya ito sa tiyan, pagkatapos ay sinabi niya na hindi na siya si Lucy at siya na si Oliver ngayon, samantala ay nabuksan na ni Maria ang pinto ng kwarto at hinanap niya si Michael, at nakita niya si Lucy sa kwarto ni Oliver na napapaligiran ng mga taga-tribo habang nagsasagawa ng ritual upang paalisin si Oliver sa katawan ni Lucy, at sa labas ng kwarto ay gumapang paakyat si Myrtle sa hagdanan, at nang sasaksakin na ng isang katribo si Lucy ay pinigilan siya ni Michael, nakiusap si Maria kay Oliver na umalis na ito sa katawan ni Lucy at nangako siya na sasamahan na siya ni Maria sa pagkakataong ito. Kaya't umalis na si Oliver kay Lucy at pumasok na ito sa katawan ni Lucy, pagkatapos ay sinaksak siya ng mga katribo ng Agori, at nang magising si Maria ay nakita niya na mag-isa na lang siya sa kwarto ni Oliver, at harap-harapan niyang nakita si Myrtle doon, at pagkatapos ay lumapit sa kanya si Myrtle at ipinakita nito ang totoong mukha nito sa kanya, at ngayon ay nagising na ulit si Maria sa isang baitang ng templo at panandalian siyang naniwala na buhay siya habang naririnig niya na tinatawag siya ni Michael, at sa wakas ay napagtanto niya na patay na talaga siya, at tinatawag siya ngayon sa pinto ni Michael upang makapagpaalam ito ng maayos sa kanya, kaya't sinigawan niya si Michael na huwag nitong bubuksan ang pinto, ngunit binuksan pa din ito ni Michael kaya't naulit na naman ang nakakakilabot na mga nangyari sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.